Wala na pala dito, nakalabas na pala. Where's my truck? Okay, so ang daming hidikrat ni Q-Line, no? Mga pinagtatanggal sa ano? Ngapi na? Ha? Nagkape na ako yung kape na rin? Ha? Nagkape ko. No? Sa'yo mo na yung kabit sa likod? Hindi, mga used na to, pinagtatanggal na, papalitan ng bago. Gaganda pa, no? Wapo po. Yan o, yun ang hidikrat dyan sa likod. Ganda pa niyan, guys. Mahal yan. Oh, dami lang binaklas, oh. Nagagabahat pa rin. Magkano kayang isa niyan? Di ba? Okay, ganda ng ating musika. Anyway guys, good morning people! Nandito ako ngayon sa Saskatoon, Flying J. So ngayon ay Friday. Kahapon nag-live ako sa YouTube and nag-upload ako dahil na-frustrate ako. Ang daming nangyari, sayang yung aking mga videos na binablog. Pero walang nangyari dahil gumamit ako ng 5K. But today, 4K lang muna ako. So now, nandito pa ako sa Saskatoon. Hindi naman siguro ako violation, no? Merong nakalagay disabled dyan, PWD na parking. But nandito naman ako sa may backside bago mag-spot ng PWD. Natapos ko lang maligo. Then napakaganda ng panahon ngayon. It's sunny, pero kagabi umuulan, bumabagyo dito sa Saskatoon. But today, napakaganda, man. Yes sir, ito yung aking front. So papainit lang ako ng tubig dahil pupunta ako ngayon sa anyway, ito yung kasamahang kong truck driver. Kung nakita niyo yung past video ko before, sa Maryland, winter time, oversized load na muntik ko ng binangga yung nagtutuwing sa highway. Ito yung sinusundan ko na truck. Oh my God. I just smashed into you. That is me. Get the fuck away! You should put pile on there. Get the fuck away! Siya yung sinusundan ko. Pagkaalis niya, nabulaga ako dun sa nagtutuwing sa harap niya. Kaya almost na mapatay ko yung driver. Yeah, so pupunta ako ngayon sa shop. I don't know what happened. Dahil yun ang sinasabi ko, pag sarili mo tong truck na ginagamit, ito yung magiging problema. Katatapos lang nung after treatment na ginawa, pinalitan nung pump, I don't know kung pump yung pinalitan o leveler ng DEF. Ngayon nagkakaproblema na naman dahil ang daming problema ng truck. So meron akong delivery sa Gainesville, Virginia sa 4 and 5, but I don't know if kaya kong abutin yung delivery date dahil ito may lumabas na naman na engine light sa akin truck. EV is not working, service required. So dami kong papagawa ngayon sa opisina. Ito yung after treatment yung ginawa. Ngayon yung code niya, merong code yan. Come here. Ito software, EBS, ECM, collecting fault information. Ito yung ECM 4364. Ang ibig sabihin niyan, yung after treatment ng DEF may problema na naman. So kung dadalhin ko siya ngayon sa opisina, alas 6 pa naman, magka 6:48. So wala pang opisina sa Q-Line ngayon dahil 8 sila nagbubukas. So meron pa akong enough time
to mingle and to talk to you guys kung what happened, anong mga nangyayari. Yun nga, nag-off ako ng Sabado, Linggo, Lunes, Martes, Merkules. 5 days yung off ko sa Winnipeg dahil yung aking anak uuwi ng Pilipinas. Ngayon ihatid ko siya, na-drop ko siya sa airport ng Tuesday, and then Wednesday meron akong drug test sa Winnipeg, random drug test, or I don't know kung random drug test, but lagi nila akong dinadrug test every year. Hindi naman ako addict. Ilang beses nila akong ipa-drug test, wala silang makukuhang illegal substance sa aking katawan kasi hindi ako addict. Never ako nakatikim ng marijuana, cocaine, or shabu. Wala sa aking katawan yan. Sigarilyo, yes. Alak, napaka 1.8% lang umiinom ako ng alak, hindi masyado. So wala sila makukuhang illegal substance sa aking katawan. Kahit every year, every month, every day, every seconds nila akong i-drug test, nagsasayang na sila ng pera sa akin. But I think that is a random test or random choice or random pick na mga driver ng Q-Line para undergo ng drug test kasi required yan sa Amerika. Kasi yung isang alcohol test ko ay from US Federal Motors blah 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 sa Amerika, and then yung isa yung drug test sa Q-Line, and then ipapasa na sa FMSCA sa Federal Motors sa Amerika kasi nga bumabiyahe ako ng US at saka Canada, kaya kailangan random yung drug test or pinipili talaga akong ita-drug test Q-Line. So anyway, yeah, so ito yung aking magiging problema ngayon. 4364. Let's find the code here. 4364. Yeah, 4364 fault code. In summary, SPN 4364 FMI 18, okay, is an engine error code related to the after treatment system of a diesel engine. It can indicate a variety of issues ranging from faulty NOx sensor to a malfunction DEF system. So papakita ko sa inyo kung ano yung NOx sensor, guys. Okay? Hindi ako mekaniko, okay? Hindi ako mekaniko, pero alam ko to. Let me do it. So ito yung DEF. Ito yung DEF tank. Ito yung pinalitan. Takes time. 2 hours ang pagpapalit dito para baklasin yun sa loob. And then yung NOx sensor nito ay ito yung NOx sensor. This one. Yeah. Pero pinalitan na to, bago na tong NOx sensor. Kaya I don't know, either dun sa dalawa ang may problema, DEF tank or yung NOx sensor. So now, kung dadalhin ko to sa opisina, takes time. Baka tanghali na ako makalabas ng tanghali na ako makalabas ng yard, and then hahataw ako. Sa bagay, ngayon na hanggang 9 o'clock yung sunset. So meron akong enough time na makakahabol sa biyahe. Anyway, yan tag-iniwi yan. Naalala nyo yung sa isang previous vlog na isang subscriber ng YouTube ngayon ay nasa Q-Line na, nandyan siya. Tingnan natin yung kanyang truck. Nakapasok siya sa Q-Line, open work permit siya, meron siyang class 1, nakapasok siya sa Q-Line, kinuha siya kasi malakas yung backer niya, si Manoy. Si Ting. Ano yung truck, Ting? Oo. Buwag truck. Ay, bago, no? Joy. Asa man? Okay na. Asa man gikan eh? So, is ko next one kukuha na ako. Kuha po. Pangkuhan? Napakuha ni. Dito. So may size? Yan na po. Gusto ka? Medium? Yan, large. Medium. Mayo kay... Guys, naka-hopper siya, naka-hopper. Kumusta ang biyahe din? Ayos lang. Okay lang? Mingaw on June. Bali sa kuha, no? Platnik? Pindi. Yan, naka-hopper. Murag bag-o ni ba? Di, 12.79. Gabi pa ka dire? Oo. Okay, nakita ang mga gadagan paingon dire.
Tama pa mo dito ko mag-park. Asa bet? Dito sa Atison. Sa ito. Sa Line J. Oh, yeah. Para po yung bakante. Ay, bakante. O, dire na lang ka nagkuhan, park gabi. Sa ubi na ako man. Yeah. Ga-comment lang siya before so ha. Pero nakasulong siya dire. Open work permit. Ano dire? Ting. Palabay na ni Mike. Ano mga bagong step oh? Oh, ang daming step sa taas na pinagbabaklas sa truck. Kasi tinatanggal nila yung... Oh, binabaklas nilang step. Binabaklas nilang step kasi pinapalitan ng toolbox. Ano, labay dito sa taas. Karon nag-order sila ng step. Hindi ka kasabot. Ang dami lang tinapon doon. Oh, yan, ang dami sa taas oh. Order na po sila diyan. Tapos nag-order sila, ikakabit sa truck. Samantalang binabaklas sila dito. Magkabilaan yan eh. Nilagyan doon sa kabila ng APO. Ito, toolbox ng mga strap. Ang dami oh, may mga fender pa. Ito lang oh, sayang to. Heady crack. Wala lang dito. Ini bag-o guni oh. I-order pa nila oh. Pero tuwa pa nandiyan pa sa taas mga bago din yan eh. Grabe ito si Q-Line bay. So ito yung ginagawa namin dito pag nakarating ako dito. May mga tools dito. Yan, pinagkukuha na. Laki nito. Hindi ko pwede dito. Pang ano to, laki ng hook. Yan, pang ano yan, yung mga heavy haul talaga na. Pero wala na yung mga chain nila na luma eh. Oh, mga strap. Wala na rin yung mga lumang chain. Pinagkukuha na nila. Oh, sayang oh. Sinira lang. Grabe tool si Q-Line ba eh. Pang aksaya naman. So guys, it's already 10 o'clock dito sa Saskatoon. Kita nyo naman, busy ang yard dito sa kanilang mga ina-assemble na farm equipment na in-haul from US. Naipasok na yung truck. Check ko kung anong oras sila tatapusin. Papalitan ulit na ng knock sensor. Mahirap pag nabutan ako dun sa Amerika nagsira dahil for sure malalakihan na naman sila ng gastos. Wala na pala dito, nakalabas na pala. Where's my truck? Buti nilang in-off ko yung nilag out ko yung aking account kasi alam kong gagamitin nila, paanda rin nila. So I think napalitan na ng knock sensor. Yeah, naka-region siya ngayon. Q-Line. Drop integrity. Okay. Okay. Yun, ang daming mga tinatambak na dito. Tingnan mo ito, oh. Tinatambak na ito. Dinidikit lang nila. Di ba? Gumagana pa yan. Alam nyo kung magkano yan? $25 and sa ano. Kaya kukunin ko to. Oh. Kunin ko yan. Akin na to. Ito yung meter stick namin. 15 feet. Okay? Ito yung meter stick. Ito yung ginagamit namin pang sukat sa height. Kumuha ako ng 20 feet. Ang sabi ko, anong gagawin dito sa 15 feet na stick? Okay? Sabi sa akin ng yard garbage. Ito yung bago. 20 feet. Dito ko lang nilalagay sa likod. Bahala sila, nakaway nila yan. Pero aanin ko to. Garbage. Thank you, sir. Let's go, buds. Pupuntahan ko lang yung aking load na-secure ko na the last few yesterday. Then hit na ako ng highway papuntang Amerika. Pag nandito ako sa Saskatoon, maximize ko na lahat. Kailangan linisin ng truck. Kung kailangan meron ipapagawa, papagawa na. And then big shoutout sa mga
tropang Q-Line, ng mga tagahugas ito sa kay Bernard at saka sa mga crew niya, sa mga crew ni Madam na linis agad. Tingnan nyo, yung load na yan, dahil kailangan ng load na yan, hindi Q-Line yan, binibigay sa third party ng mga truck. So ito yung west yard ng Q-Line. Sabi ko nga sa inyo, kahit anong load, sabihin nyo, kompleto si Q-Line ng trailer. Name it, just name it. Kita nyo yan, ay hopper pa. Kita nyo yung parang missile na yan. Yung tube, yan ang hydro ammonia. Yun ang tower, yung sa windmill. Diba? Name it. Lahat ng klaseng load pwedeng ikarga ni Q-Line. Yan pa oh. And then yan ang aking load papuntang Virginia. Yan naman ay papuntang Amazon. Amazon guys. Kita nyo naman ang daming load. So na-secure ko na yan kahapon. Sasalpakan ko na lang dun. Then get a highway. Pagkatapos kong mag-hook up, na-lock out ako sa Flying J sa Saskatoon. Nakalimutan ko yung aking jacket na nandoon ang aking mga susi, but buti na lang nasa loob pa ako ng Saskatoon, nasa Flying J pa lang. So lapit lang sa Q-Line yard. Siguro mga 30 minutes ako naghintay doon. And now it's almost 5 o'clock ng hapon. But ang kagandahan, alas 9 pa ng gabi ang sunset. So makakapasok pa ako ng North Dakota today. Pero hindi ko alam kung saan ako titigil. Hindi ko pa alam dahil may ibang route ang binigay sa akin. And I don't know. Let's see mamaya kung saan ako aabutin. Ba't kailangan kong i-manifest na tong aking parking area tonight. Okay guys, i-share ko lang sa inyo, a little bit confused doon sa aking route ng South Dakota kasi tumawag na yung aking si Jennifer. Naalala nyo yung yung babaeng bumangga sa aking likuran sa somewhere in Maryland na escort ko. Siya kasi yung coordinator doon sa Virginia. Tumawag siya sa akin. Hi Marco, I was calling to see about setting up your pilots for Virginia. Q-Line trucks are on different days. Just saying what your day on site was. Thank you. Now, hindi ako makapagbigay sa kanya ng kung kailan ako darating kasi kailangan ko munang malaman kung anong oras ang ETA ko, saan ang ruta ko para maibigay ko sa kanya yung tamang oras. Okay? So now, confused ako dito sa South Dakota permit. Here we go. It says here, una tinitingnan ko tong detailed route description. Then it says start at Union County sa may Sioux Falls, Sioux City, and then in Roberts sa border sa South Dakota at saka North. Yan ang Roberts. Now pinipilit ko siyang i-grab sa aking mapa. This is Union, Sioux City, okay? Ito yung Union County. Ito yung Roberts. Ito yung Roberts County. Come on guys. Wait. Okay, ito yung Roberts County. So dito daw ako magsisimula sa Union. And then in dito sa Roberts, which is baliktad kasi pabalik ng Canada. Dapat dito ako magsisimula sa Roberts all the way hanggang Union City. Kaya hindi ko makuha yung aking ruta dahil pinapadaan ako dito somewhere, I don't know, hindi nyo naman siguro alam, but share ko lang sa inyo. Somewhere here sa Watertown, kanan ako sa 212, and then 81, 212, then 81 northeast. Ito ay south, papuntang south to, pataas. Ito yung north pabalik Ito yung north, pabalik, ito pa south. Then yung permit hanggang doon sa 81 South lang. Kung nasaan yung kadugtong, kasi merong Highway 14, Bolga, US 14, merong 32. Ito yung N ng 81 at saka 34.
Sabi ko, teka lang, parang may mali. Hindi ko mag-grab yung aking dadaanan eh. Ngayon, chinek ko ulit yung aking permit. And tiningnan ko mabuti. 11 wide, hindi sa akin yan. 14, hindi sa akin yan. Ang track number ay 1270 and 1245 yung trailer. So, meaning, hindi sa akin to. Itong driver na ito na binigay sa akin ay pabalik ng Canada. Kasi nagsisimula siya dito sa baba. Dito siya nagsisimula sa Sioux City, pabalik ng north. Tapos dadaan siya dito sa 34, sa Watertown, pag ganyan, pabalik hanggang sa dito sa Roberts. So chat ko si Megan, sabi ko, hey Megan, parang there's something wrong doon sa permit na binigay mo. Kaya sabi, oh, I see a different driver's permit. Mali yung aming coordinator ng permit. Siguro sa daming mga nagre-request ng permit, daming mga oversized load. So, nagkakamali, okay? So, I send you a Bill Walden's permit. Can I fix this? First thing in the morning, luckily, it's not an easy fix. Sabi ko sa kanya, oh no. Because I can tell Jennifer my ETA in Illinois kasi kailangan ko ng escort sa pagtawid ng Indiana hanggang Ohio. Because I need to know my route first. Sabi niya, haha, your route is straight down to I-29 Sioux City and then Iowa on your annuals. The other guys are going US 20 to Waterloo, then I-380 to I-Devonport. I grabbed the laptop and send you the correct ondo. So anyway, so yeah, nagkakamali ang aking si Megan ang aming coordinator. So dito na ako magpapalipas sa may border ng North Portal at saka Estevan. Then bukas ng umaga, first thing 30 minutes before sunrise, titira na ako ng biyahe papuntang Grand Forks. So ito yung aking mga background dito, duty free shop. Anyways, lobat na ako guys. So daghang salamat. Until next video. Pasensya na sa mga past 5 days wala akong upload dahil nga sabi ko nga nagka-problema yung aking 5K na resolution. Pag-amping mo tanan, good night and keep safe and keep on trucking.